Engineer, bakit po 2026 ulit? Yung pong pinakabuod po ng inyo pong problema na binabanggit. Ano po yung kailangan mapabilis yung proseso para matapos na po yung problema ng Brown? Is that the ERC? Is that yung pag-application sa CAPEX para matugunan po yung problema? Sabi nga ni Mayor kanina, nagbibiro si Mayor, yung mga tuko na lumalatay-latay sa linya ng mga kuryente. Pero sabi niyo po kanina pala, sir, nag-a-apply pa lang pa kayo, no? Nagpaplano pa lang kayo mag-apply. Opo, preparation pa lang po. Pinafinalize po. Naku po, preparation stage pa lang kayo. Bakit po preparation stage pa lang? Sana po matagal nyo nang ginawa yan. Bali, sir, meron pong na-create yung office na committee, then kumuha po kami ng consultant para mapabilis po yung yung pag-prepare ng aming CAPEX. Pero itong brownout sa dyan sa Palawan, taon na po, sir, eh. So ngayon pa lang po kayo magagawa ng preparation para sa inyong application sa CAPEX? Anong ginagawa nyo the past few years na palagi nagba-brownout? Nakatunga nga lang po siguro kayo, engineer. Ngayon pa lang po kayo magagawa ng preparation. Ito po yung aming CAPEX for 2022 po to up to 2026. Kasi engineer, sorry po. Kasi akala ko kayo po ay meron ng pending application dyan sa ERC. Tutulong po ako, alang-alang po sa mga taga Puerto Princesa. Wala pa pala kayong application na isasubmit. Nagpaplano pa lamang kayo. Kaya pala another 4 years pa mag-aantay itong mga taga Puerto. Kailan nyo ba masasubmit niyan? Diba, engineer? Yes, sir. Bali po, sir, binigyan po ng mga ideya ng ibang co-op na yung mga major project naman po ay pwede na pong simulan. Basta ito po ay mayroong malaking impact sa ating sistema. Okay. So in the next 4 years, ito po mga taga Puerto Princesa makakaranas pa rin po ng brownout. Madalas pa rin po makakaranas ng brownout. Sabi pa nga ni Mayor, medyo mabait pa to si Mayor. Paminsan-minsan, ilang oras, pero hindi naman masyado madalas. Pero sabi po ng mga nakakausap po sa Puerto, almost every day daw po. So that will happen, that will continue to happen for the next 4 years. Tama? Hanggat hindi po naayos yung sabi niyo pong plano, yung mga malalaking project. Tama po? Kasi po marami nakikinig ngayon sa atin, nanonood po ng mga taga Puerto. Engineer. Yes, sir. Opo. Bali siya yung mga naunang CAPEX namin, sir, nai-ano na po namin yun, nai-install na po namin. Bali, 2 substation din po yun. And then, SCADA system namin, na po yun, na-in place na, sir. Ongoing na po yung implementation nun. Bali, for commissioning na lang. Ito po yung binabanggit ko, sir, is additional po ito para mapunan po yung lahat ng pangangailangan namin. Sorry, engineer, sorry. Let me butt in. You incapable of being an engineer of Paleco. Maaari nga magaling kayo ng engineer, pero pagdating po sa planning, mukhang kulang po ata kayo technical planning para maayos po yung problema dyan sa Puerto. Siguro dito papasok yung National Electrification Auto Administration, NEA, para i-manage po siguro yung takbo po ng Paleco dyan. Mukhang ailing na nga po yung Paleco. Diba? Panahon na siguro para pakialaman kayo ng NEA. Diba, engineer? Siguro po, baka panahon na para magpahinga muna kayo, engineer, sir. Hindi ko po nagustuhan yung sagot niyo po na 2026 pa po. At akala ko nakapending po sa ERC yung inyong application sa CAPEX, tutulong po ako, yung pala, paplano pa lang po kayo. Okay? Engineer? Yes, sir. Sa ERC naman muna, quickly. ERC Mona Lisa de Malanta, Madam. Pakibantayan na lang po yung application itong Paleco. Paki-review. Of course, you have to review it thoroughly.
Pag nakita nyo po, everything is in order, pakibilisan po yung pag-process ng application. Alang-alang po sa taong bayan ng Puerto. Okay, ma'am. Mr. Chair, pinapakabangan na po nga namin din kung may mga iba pang pwede namin maitulong para mas mabilis yung filing po nila. Opo. At Mayor, Yes, sir. sorry Mayor, imbis na magalit ako, natatawa ako Mayor eh. Mayor, patawag mo to sa opisina mo si engineer. Pagalitan niyo siguro Mayor. Kasi una, ginawa kayong sinungaling. Tapos pangalawa, akalain mo Mayor, sa 2026 pa? So papayag ka ba for the next 4 years, pinagmumura ka ng mga taga-Puerto, Mayor? Anong reaction mo doon, Mayor? Sir, pasensya na, Mayor. Anyway, Mayor, I know you're doing a good job dyan sa Puerto. Ang problema lang po talaga sa electricity ninyo at isang dahilan kung bakit po nati-turn off po ang ilan sa inyong mga constituents dyan. Yun lang po, Mayor. Salamat po, Mayor. Senator, if I Yes, may, total problema na rin lang sa electrification ng Puerto Princesa yung topic. Meron kaming mas malaking problema as of now. Ano po yun? Noon pong September 9, and then September 12, we received a letter from Delta P, isa sa mga power producers namin dito, na nagsasabi na baka hanggang end of September na lang sila maka-provide ng service dahil kailangan nila kailangan ng cessation ng operations dahil yung kanilang sinisingil na subsidy, yung universal charge for missionary electrification From NPC. umabot na ng 500 million. Ngayon, hindi na sila makabili ng bunker oil, yung fuel, na hindi cash on delivery. Kaya affected yung kanilang operations. Nung matanggap namin ito, nag-meet kami ng Paleco, ng Delta P, at saka ng City Government ng Puerto Princesa. At doon naklaro lalo na seryoso pala ang problemang ito. So kahapon, nag-meet kami ng lahat ng mga chambers dito, 3 yung chamber dito, at saka yung mga malalaking power consumers namin. At pinarating ko sa kanila yung problema. At ang isang naisipan namin na immediate na solusyon, magbayad ng advance sa Paleco para maibayad sa mga power producers para makabili ng fuel. Pero baka kung ilang araw lang yun, ilang linggo lang yun. Senator, baka pwedeng makahingi ng intercession ninyo sa NPC, sa ERC na ma-orderan yung NPC na mabayaran yung mga subsidy ng mga power producers dito sa Puerto Princesa, sa Palawan, para hindi sila titigil ng production ng power. Okay. Sige, sandali po, Mayor. Meron ba tayong representative dito? Do we have a representative from NPC? Meron? Okay. Mr. Melchor P. Redulme. Mukhang emergency situation po itong magkakaroon po ng emergency situation ngayon sa Palawan kasi magpo-pull out na po yung power producer by September 9. When that happens, naku, chaos po. Now, nasaan na po yung 500 million na yung universal charge o universal missionary charge, yung UCME. O, bumubulong yung inyo pong Alipores. Saan mo napunta yung 500 million? Yes, may I, Mr. Chair? Good morning po. Opo. And good morning, Mr. Chair, and the honorable members of the committee. Yung pong sulat po ng Delta P saying that they are going to curtail power within the month, tinignan po namin yung mga billing na pumasok po sa amin, and we're trying to confirm how much really is nakapending sa amin as bill nila. Kasi yung sinasabi po nilang 400, pinapa-verify ko. 500 po. 500 million. Yeah, 500 million, sir. Opo. Yes. Nasaan na po yun? At pinapahanap ko po sa amin kasi ang nakikita po namin na nakapasok na billing nila is around less than 100 pa lang ho eh. So, 100. yes. But we're trying to... So saan po napunta yung 300? Yun po, pinapa-verify ko po sa finance namin.
Anyway po, ang billing month po naman namin pag nagbabayad kami is third week of the month. So by the third week of the month, baka may mabayaran kami kung ano po yun nandun sa amin. Sir Melchor, magpo-pull out na nga sila. Ibig sabihin, matagal na po sila nagbibill. Matagal na po sila hindi nakakatanggap ng bayad. Kaya nga, yung Alipores niyo po, nagbubulong na naman. O, di ba? Sige, Yes, sir. bulong pa more, Alipores. Yeah, I think there was... Sandali lang, sir. Okay. Kaya nga po magpo-pull out kasi nga po, na-exhaust na po yung kanilang budget. Na-exhaust na po yung reserve money nila. Okay, pambili po ng crude oil. Dahil hindi nga po kayo nagbabayad hanggang sa nag-accumulate na po at inabot na po sa 500 million. Yan po yung sa akin pong tingin. Now, sabi mo 100 million pa lamang nabibill at titingnan mo pa lamang. Sir naman, hindi naman po siguro aabot sa sitwasyon na magpo-pull out na po. Nagbabanta na po mag-pull out by September. Ito pong power supplier, producer. Delta Sa- P po. Ano po? Delta P. Etong Delta P, hindi naman po sila magbabanta na magpo-pull out na dahil hindi na natatanggap yung pera from NPC, yung kanilang universal charge, kung hindi po matagal na sila naniningil at hindi po sila napapansin. Tama po ba ako? Do you agree with me? Am I making sense po, Sir Melchor? Yes, Mr. Chairman, you're completely making sense. Okay, so kailan po may bibigay yung 500 million para hindi naman po lalong maging mabigat ang problema ng mga Palawenyo, ng mga taga-Puerto, sir? Ang payment po ng mga billing namin sa mga NPP, normally third week po. So by the third week, pero I have to be honest, yung pong available UCME namin, hindi po kakasya para lahat bayaran sa mga new power providers po namin. Ito po isang problema din namin na kailangan it's a whole government approach dahil po yung mga subsidy na nare-receive po namin para pambayad ay kulang na po talaga para sa mga new power providers. Kulang. Yes, sir. Pero kung kulang halimbawa, ini-inform niyo ho ba yung mga electric cooperative about doon sa kakulangan ng budget? Do you need supplemental budget? Diba, ang pagkakaintindi ko po, magtataas ata kayo ng 2 centavos? Meron po kaming mga applications sa ERC para po sana mapunuan yung mga kulang namin. So yung 2 centavos po ba, sapat na po yun? Parang kung tutusin, kulang pa rin ho yun. Kung babayaran namin lahat yung obligasyon hanggang December dahil po doon sa impact ng pagtaas ng mga presyo ng fuel. So kung kulang pa po yung 2 centavos, alam nyo palang kulang, bakit 2 centavos lang ni-request nyo? Ba't nyo na lang po sinagad doon sa amount na para mapunuan po yung mga pagkukulang at masiguro na maging sapat na po? Hindi Yung lang po 2 pera. centavos, may I, Mr. Chair. Hindi lang po 2 centavos yung application namin. Marami po kaming mga pending petitions po na nakabinbin din kay ERC. ERC is carefully evaluating dahil sa impact din naman sa rate. So it's not only 2 centavos, Mr. Chair. Okay. Our concern really is that we're trying to allocate available subsidy to those that are already due sa mga NPPs. Pero kulang po talaga. So we wrote them as early as June, July. We already give them the notice that our available subsidy payments is not enough because of the sudden increase of the cost of fuel. At yung cost naman ng operation ng mga NPPs tumaas, hindi po naging balance doon sa nagtatanggap namin subsidy monthly galing Okay. po sa ERC. I understand. So, last na lamang po, Mr. Ridulme. So, paano niyo po magawa ng paraan ito pong pagbabanta nitong taga-Palawan na sila po ay magpupull out itong power provider, power generator. Dahil nga po yung 500 million na hindi pa po nabibigay. So, ano po yung immediate po solution na nakikita ninyo sa problema ito, sir? Last
kahapon po yata nag-meeting yung mga stakeholders po doon. It was a meeting initiated by our NEA, Admin Vanessa. And I think they were able to come up, may solution po sila nakita na alternative source of power na panggagalingan or fuel supplier na kukunan ng co-op. Sa part po ni NPC, susubukan po rin po niya na bayaran lahat na nakabinbin sa kanya based on the available UCME. I cannot commit the amount, pero may babayaran din po kami sa kanya. Kaya ina-allocate na lang ho namin kung ano yung mga available lang na subsidy para dun sa mga lahat ng NPPs na pinabayaran ng UCME po. Okay. Yung pong 500 million, yung po kasi yung pera na dapat napunta na doon sa power producer sa Palawan. Ano po? Now, sabi nyo po, kulang at wala kayong pera. At sabi nyo po, dahil mataas po, nagtaasan yung mga presyo ng krudo. It makes sense. Pero baka naman po, meron kayong favoritism pagdating po sa distribution ng universal charge. Baka meron po kayong pinipili, baka selective po kayo. Ngayon, pag meron kayong hindi masyadong para sa inyo hindi importante, wala kayong kakilala dyan, saka na lang siguro bibigyan sila ng share nila sa universal charge. Doon po sa paborito ninyo, buhos kayo. At bakit buhos kayo? Your guess is as good as mine. Unang nilang babayaran. May we just erase that impression, Mr. Chair? Meron po kaming criteria on how we are going to pay the NPP subsidies. Foremost pag ginagawa namin kung ano yung nauna nag-bill, yung po unang pinaprocess namin. Kaya pinapacheck ko kung talagang nandun na sa amin yung buong 500. If hindi nasundun po namin yung buong 500, makikiusap po kami sa kanila na hindi namin kakayanin bayarin in one time. So we have to ask them for a staggered payment. Depende pa rin po dun sa mga available na UCME na parating na manggagaling po naman sa ERC. Okay. Siguro, sir, ito yung sinasabi ko nung last hearing. Kausapin niyo po, mag-usap-usap kayo, mga iba't ibang ahensya ng gobyerno para kung paano po kayo magtulungan itong interagency. Pagtulungan niyo po itong problema sa Puerto Princesa para masolve po. Diba? Magkaisa po kayo. Yes, Mr. Chair. Siguro po sa pagtulungan nyo, meron po kayong magagawa para matugunan po yung problema. Opo, we will do that, Mr. Chair. In fact, we are closely coordinating our efforts with our DOE and NEA, Mr. Chair. Okay. Mayor, Yes, did that answer your question? partly mayroong sagot. Ang problema hanggang end of September yung notice na ibinigay ng Delta P. Andito yung Delta P present sa Zoom yata eh. Maganda siguro, Senator, kung mabigyan sila ng time para ma-feel natin na seryoso talaga yung problema. Okay, nandiyan po ba yung Delta P? Okay, Delta P? Katabi niya po. Senator Tulfo, good morning po. Okay. Joseph Lua po from Delta P po. Joseph Lua. Ano po Opo. kayo dyan sa Delta P, Mr. Joseph Lua? Ako po yung Senior Assistant Vice President ng regulatory po nila and also Industry Affairs din po na nakikipag-coordinate sa local government units. Ako po yung pumunta kay Mayor ano po yung status po ng billing ninyo po sa NPC? So basically po yung letter na pinadala po namin sa NPC, so yung pending po namin Senator is from March of 2022 pa po yung hindi nababayaran. March 2022. Opo. March 25 to August 25, 2022 po. Okay, at that amounts to 500 million po? Yung sa purely fuel po and billing po namin sa kanya, which is the subsidy part, is around 440. And yung 82 million or roughly 83 million is ito po yung part na previously na operate na namin pero na-withheld po yung bayad. So basically po in an instant is it's around 440 million po. Okay. Sabi kasi ng NPC, hindi para po nila natatanggap at titingnan pa lang daw po.
So, sure ho ba kayo na na-receive nila Um, yung billing nyo? Siguro po, Senator, para hindi na makikipag-coordinate na lang kami sa NPC on whether this was received or not. But based on our operations, hindi pa po nakakatanggap ng payment this one. And I'm pretty sure po yung billing po na padala namin. So, totoo ba ito, Mr. Lua, na pagdating po ng September, pag hindi po naibigay sa inyo yung 400 million, magpo-pull out kayo, so magiging madilim na po dyan sa puerto, dahil siyempre wala na po kayo. Eh, hindi lang po brownout every now and then, kundi talagang wala na pong kuryente, maghapon magdamag. Yeah, Mr. Senator, we know na we've been there sa Puerto Princesa for the longest time. And we're exerting all our effort to stretch our cash flows to provide an extension to this problem. Well, in fact, yesterday po, tama po yung sinabi ni Attorney Redulme na nagkaroon ng coordination meeting ang DOE NEA, and hopefully po makakuha kami ng another na credit line para sa fuel to extend and wait for the payment of NPC po. Please do that po. Please do that. Yes po. Salamat We're po. exerting all our effort din po. Concerned din po kami sa welfare ng taga Puerto Princesa. Kaya ako po mismo kahapon pumunta ng Puerto para iparating yung balita kay Mayor Byron at all LGUs na at stakeholders po natin. Salamat po, Mr. Lua. Okay. And then again, NPC, makipag-usap kayo sa kanila at kausapin niyo po iba't ibang ahensya ng gobyerno, yung interagency, magtulungan po kayo para masolve itong problema. Ano po? Salamat po, Mr. Lua. Salamat po, Mr. Redulme.